Hello guys, nandito na naman ako at good morning dito, good evening dyan. Ito, maganda pag-uusapan natin ha. Ayan, si Pentaboy. Ngayon bigyan naman natin siya ng baka naman sabihin ng mga didilis palagi na lang akong kontra, lagi ko lang tinitira si Pentaboy. Ngayon, papalakpakan naman natin si Pentaboy. Bakit? Sa kanyang mga accomplishments na nakita ko at panoorin natin. May dalawa siyang accomplishment na napakaganda at talaga namang kapuri-puri. So mga didilis, manood kayo at pakinggan nyo, pabor na pabor ito sa inyo. Hindi yung palaging sinasabi nyo na lagi ko lang tinira si Pentaboy. O ngayon, papupurihan natin Papupurihan natin si Pentaboy sa kanyang napakagandang nagawa. Okay, eto, una, panoorin natin. Let's go! Hindi lang flood control projects at farm-to-market roads ang minumulto dahil sa Zamboanga City may ghost town din daan-daang housing units na hindi pa rin mapakinabangan ng mga benepisyaryo. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Brasalado. Nag-install ng ghost town ng housing project nito sa Barangay Cabaluay, Zamboanga City. Tahimik, walang katao-tao at kahit saan man dumapo ang iyong paningin. Itong mga housing units na hindi natapos ang iyong makikita. Ang ibang mga bahay halos matakpan na ng mga tumubong damo. Halos isang dekada nang nakatiwangwang ang mga housing units dito sa Barangay Cabaluay. Kaya naman ang ilan sa mga bahay dito ay unti-unti nang nasisira. At meron naman ay hindi talaga natapos. Tulad ng bahay na ito. Nakumpleto naman ang structural frame ng karamihan sa housing units. Pero ang ibang mga bahay, wala pa mga bubong, bintana at pinto. Hindi pa rin tapos ang mechanical, electrical at plumbing sa karamihan. Ayon sa National Housing Authority, bahagi ang housing project na ito sa Government Employees Housing Program na pinondohan ng 100 million pesos noong 2020. Higit siyang narang bahay sana ang itatayo dito sa mga kawani ng gobyerno at iba pang kwalipikadong individual. Pero 5 taon matapos mag-umpisa ang proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos at nasa 50 pa lang dito ang occupied. Ito sa taong 2020, hindi na naglaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyektong ito. At ayan, napanood yun. Diba ka? Ang galing talaga yung kenta mo. Isipin mo pabahay, inabandon. Pinagawa ng sinimula ng 2020, inabandon ng 2020 na. Binadjeta ng 2019, di ba? Hindi na pinondohan ng 2020. Ang tanong, anyari? Siyempre, ganyan naman magaling si Pentaboy magpasimula at pagkatapos, pag nakakubra na ng pera, nakakomisyon na, kaya abandon na. Kaya nung pabahay yata sa Bulacan yun, di ba? Yun sa Cavite. Ang dami ng pabahay ni Pentaboy. Ang problema, mga hindi tinutuloy. Gusto lang sa simula, tapos iaabandon. Siyempre, hindi makareklamo ang kontraktor. Bakit? Magreklamo ka, tigo ka. Ang galing talaga ni Pentaboy. Kita mo yung pabaya, magkano ang budget? 100 million. Anyari? Wala na. Masayang lang. Eto pa, hindi lang yan. Another bonus pa. Sabi ko sa inyo, basta sa pasimula, magaling yan si Pentaboy. Hanggang pasimula lang yan. Pag nakuha na at nakakomisyon na, iiwanan na. Kaya abandon na. Di ba ka? Ito, panoorin pa natin. Another bonus para sa inyo mga didilis. Let's go! Senator Sherwin Gatchalian questioned the Presidential Communications Office for commissioning the Department of Public Works and Highways to handle a project outside its mandate. The project involves the construction of the Government Communication Academy in Bukidnon. According to the 2024 Commission on Audit Report, the PCO contracted DPWH in 2019 for the Academy's Phase 2 worth 45.7 million pesos. COA's 2020 to 2023 reports also listed a similar project valued at 79 million pesos. The 124 million peso facility is now 90% complete with no additional funds allocated for 2026. The PCO explained that the project was intended as a training hub for communication offices under Malacanang and its attached agencies. PCO Acting Secretary Dave Gomez meanwhile echoed Gatchalian's concerns, admitting that the communications agency should not have pursued the project. Let alone the location of the academies in Bukidnon, which is very far from Malacanang. But they've been constructing this project since 2019, so it's already 6 years. In fact, para siyang white elephant because for 6 years, nothing is happening with this project. So, Guys, nakita natin isang another infrastructure project. Isipin mo pinondohan ng 124 million noong 2019. 2019. Tapos, anyari? Di wala. Hanggang ngayon, hindi tapos.
Inabandon, pero ito ang nakakatuwa. Ang PCO, nung panahon yun, ang head ng PCO, alam ko, ang sekretary, ay si Martin Andanar. Pero isipin mo magpapagawa ka ng building para daw sa training. Para sa training school nila ng PCO. At the same time, ang PCO dapat nasa Malacanang. Ang layo naman, bakit sa Bukidnon? Ang sabi nga ni Senator Sherwin, pagbaba mo ng eroplano, magta-travel ka pa ng 3 hours bago ka makarating doon. What the heck? Tapos, wala lang, iniwanan na. Yung building na gano'n, kaya nang tapusin dapat yun ng mga 1 hanggang 2 taon, tapos yun. Matagal na ang 2 taon doon. Rudy, tanong, bakit? Alalahanin nyo nagastusan ng 124 million. Natural, syempre, nakakubra na. Nakakuha na ng komisyon. Tapos ng komisyon, wala na. Yan ang Duterte legacy. Yan ang Pentaboy legacy. Sisimulan pero hindi tatapusin. Basta nakubra ng pera, wala na yan. Matik, abandoned na yan. Wala, magreklamo ka, patay ka. O, di ba ka? Tuwan-tuwa kayo mga didilis, Sabi ko sa inyo, ang galing ng Pentaboy. Yan ang mga legacy ang iniwan ni Pentaboy. Mga infrastructure na hanggang simula lang at walang tinatapos. Ang legacy ni Pentaboy, mapuro simula, walang tinatapos. Pero, fully paid. What the heck? Fully paid, Sisimulan, walang matatapos, pero fully paid. Kaya naman, ang daming pera ni Pentaboy. Kita mo naman, napakayaman. At hindi na uubusan. Hindi na uubusan ng pambayad kay Kaufman. Yun lang. Bilib na bilib kayo, mga didilis. Ang galing, di ba? Yan ang inyong kabobohan. Kaya sa mga bobong didilis yan, mga puki ng ina nyo, pili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood.